Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. On this video po, ipepresent ko sa inyo itong 2024 Expander GLS Automatic. By the way, shoutout nga pala sa kinainan ko kanina na authentic biryani dito lang sa likod ng SM Grand Central. Napakasarap po ng biryani doon, kaya dapat try nyo rin po. So mga kapalaboy, before we start, nagpapasalamat po pala ako sa 4,200 plus na subscriber ko po dito sa YouTube. And dito po ako nag-start na kumuha ako ng video. Una kong video na in-upload dito ay yung 2023 Strada GLS Automatic. At ngayon, ipepresent ko po ulit sa inyo itong 2024 Expander GLS Automatic natin. Umpisa natin dito sa harapan ng Expander. Equip na po ito ng LED daytime running light. Tapos naka LED T-shape design na headlamps na rin po siya. Halogen multi-reflector fog lamps naman po siya. Tapos dito naman po sa radiator grill niya, naka black painted na po siya. Sa windshield naman po, equipped na rin po siya ng sound insulating windshield with green laminated na po. Benefit po niyan para malesen po yung outside noise or yung road noise po, saka para malesen din po yung noise kapag umuulan po. So mga kapalaboy, dito naman tayo sa side ng Expander. Kung napapansin nyo po, 17-inch na po yung alloy rims niya na two-tone po. Tapos sa braking system naman po niya, front braking system natin, disc brake po, naka-ventilated disc brake. Then sa rear naman po niya, naka-drum brake naman po siya. Unit po natin, yung security po niya, naka-keyless operating system po siya. Kaya pwede nyo pindutin yung button dito sa gilid ng mga pintuan, front end sa passenger side, kung gusto nyo po i-lock or i-unlock yung unit natin. By the way, yung ground clearance pala ng Expander GLS natin, 225mm po. So pwede po siyang ilusong sa malagat or deep na baha po. So ayun. Tara, tingnan nun natin yung loob na Expander. Dala ko yung sakit po. O, siya, ito po siya. Ay, po, dapat na panabulot ko yung battery terminal. Hindi mo sa po. Kailangan may power po. Ayun, mga kapalaboy, sorry kasi may naging wire po sa atin dito sa mall duty. So, pagpatuloy na natin itong video natin regarding sa Expander GLS. Tara, samahan niyo po ako dito sa loob ng Expander GLS po. Yeah! Yun. So ito po yung loob ng natin, ng Expander po. Kung napapansin nyo po, napaka-slick po ng design po ng dashboard po niya. Tapos naka-leather wrap po yung na ito yung trim nung sideboard, nung dashboard po. Ayan. Tapos mga kapalaboy, kinaganda na itong Expander natin. Equip po siya ng ng head unit na merong Smart Link Display Audio. Pwede nyo po isaksak via data cable po or USB cable yung Android devices natin o kaya yung Apple device natin. Magagamit po natin dito yung Android Auto o kaya yung Apple CarPlay po. Ayun, kaya lang mga kapalaboy, pasensya na kasi wala hong battery itong display natin or baka binunot po yung kung ano man po yung binunot dito sa kaya hindi ko mapagana po sa inyo itong yung head unit natin. Anyway, dito naman po tayo sa aircon control po niya. Naka-digital climate control na po tayo sa Expander po. Expander GLS and Expander Cross, ganito po yung aircon control po niya. Nandito po yung toggle switch para po sa fan speed. Toggle switch naman po para naman po sa thermostat or temperature ng aircon natin. Then, nandito naman po yung front defogger and yung rear defogger. Kung gusto natin mapalamig po kaagad yung cabin po ng unit natin, pipindutin lang po natin itong max cool para po lumakas po yung fan niya. Saka mag-set po automatically sa mas malamig na temperature yung unit natin. Mga kapalaboy, push button engine start na po itong Expander GLS Automatic. Hindi na po natin kailangan ilabas yung susi para po ma-start po yung makina ng unit natin. Tapakan lang po natin yung brake pedal, saka pindutin lang po na isang beses yung push button
para mag-start na po yung sasakyan. Pag naubusan naman po ng battery, gagawin lang po natin, itong susi po, itatap lang po natin dito para mag-start po yung yung makina ho ng sasakyan. Ang ibig ko pong sabihin, yung maubusan po ng battery, ito pong remote po ng ng expander po. Pag battery po yung naubos or yung na-discarga, battery ng unit, kailangan po natin yan either i-replace or ipa-jump start po para madala ho natin sa battery shop or para madala natin sa nearest service center yung unit natin. Game. Mga kapalaboy, kung napapansin nyo po yung steering wheel natin, naka-design po siya before sa sa steering wheel ng mga iconic natin na Mitsubishi Evolution na sasakyan po. Ganito po yung steering wheel niya. Kaya kung ito yung na-purchase nyo, para na rin kayo nag-drive ng sports car ng Mitsubishi na Evolution po or nung Evo. Ayan. So, by the way, yung steering wheel po ng ng Expander Cross, meron po siyang audio steering remote with hands-free button and voice command button po. Tapos sa right side naman po ng steering wheel, nandito naman po yung button naman po or yung control para po sa cruise control po niya. Tapos nasa right side naman po yung stock or yung controls para po sa wiper sa harapan at yung wiper po sa likuran. Sa left side naman po ng steering wheel dito, yung control naman po para sa fog light, headlight, and dim light po ng sasakyan. Ayun. And mga kapalaboy, kung kung ito po yung ipapurchase nyo, naka dual airbag na po siya. Tapos, meron po siyang hill start assist. Yan. Then, po siya, yung niya, yung transmission po niya, meron ho siyang overdrive. In case po nakukulangin po yung hatak nyo pag paahon or kung kailangan nyo overtake, off nyo lang po yung overdrive para ho makapagdagdag ng power para makapag-overtake po kayo. Ayun. Tapos, ito naman po, yung dalawang button na to, para naman po yan sa electronic parking brake. Tapos, ito naman pong button na to, para naman po sa brake auto hold. Sa mga other videos ko po, i-discuss ko po sa inyo yung kung yung tamang paggamit po ng mga button na to. Para at least magkakaroon po kayo ng idea sa paggamit po. Kung hindi man kayo sa akin kumuha, at least matulungan ko po kayo kung paano gamitin itong mga buttons na to or yung features ng unit na to, gaya ng Expander GLS at Expander Cross at ng Montero GLS Automatic Black Series at GT 4x4 Automatic. Yan. Mga kapalaboy, hindi pa tayo natatapos dito. Inubo lang ako. Excuse me po. Anyway, mga kapalaboy, dito po tayo sa armrest console with tissue holder po. Grabe. Napaka ng expander na to. Napakabait po sa client or sa gagamit nito. May lagayan po siya ng tissue dito para hila lang po kayo ng hila ng tissues at hindi ko kumalat dito sa loob. Tapos, yung nito, storage po ng center console natin, kaya po niya mag-store dito ng 4 na litro ng mineral water or ng favorite ko, Coke. So mga kapalaboy, silipin naman natin yung second row. Tara. Ito mga kapalaboy, ito po yung itsura ng second row natin kapag nakatambol po yung upuan dito sa second row. Tapos kung mapapansin nyo, yung third row seat natin naka-deploy po siya. Ganyan po itsura. Try ko po pumasok sa loob. Napakadaling pumasok po dito. So ito, 5'6" po yung height ko. Medyo mataba or papunta na ako sa pagiging obese. Kasi 90 kilos na lang po ako. Dati 99 kilos, ngayon 90 kilos na lang. So ibababa ko po yung upuan. Papakita ko lang po sa inyo. Ayun.
Mga palaboy, tingnan nyo, napakaluwag pa rin. Yung tuhod ko, hindi bumabangga sa sandalan po dito sa likod. Kaya pwede pa rin po ibaba ng pasahero dito sa second row yung upuan niya. Ayan. Then, yung second row pa rin po. Loko ya. Then, sa second row. Then, sa second row po, mayroon po siyang armrest console with armrest, sorry. May armrest po siya with cup holder po. Kung napapansin nyo po, nakaslant po pababa yung armrest console kasi kailangan po yung setting po niya. Dapat nakaslant po yung upuan ng ganyan. Yan. Tingnan nyo, maluwag pa rin po. Komportable pa rin umupo dito sa likod. Kakapit lang ako dito. Okay na. Tapos may armrest din dito sa gilid. Tapos may cup holder din po dito. Kaya napaka-komportable po na umupo dito sa expander. Lalo na kahit nakaupo kayo dito sa likod po ng sasakyan. Tapos kung ibababa nyo na, ganito lang po. Napakadali. Ano yun? So mga kapalaboy, napakadali lang po ibaba na itong upuan ng second row kahit nakaupo kayo sa likod. Ganito lang po siya. Ayan. Nakababa na. Kaya pwede na akong bumaba. Ayan. Iangat ko lang po ito kasi baka mamaya masira ako eh. Wala pa akong pambayad. Oops. Napakadali lang po bumaba ng unit. Kasi kung napapansin nyo, yung bukasan po ng pintuan niya medyo malaki po. Unlike po sa other competitor, yung pintuan nila nakaganito lang po. Kaya kung sasakay po yung pasahero sa loob, medyo hirap po. Ayun. Ito po yung advantage namin. So mga kapalaboy, ito po yung itsura ng natin, tail lamps po. Naka T-shape design na rin po siya, tapos naka LED na rin po. And then equipped na rin po siya ng reverse camera. Tapos meron po siyang skid plate saka plastic bumper kung mapapansin niyo po. Yun lang naman po. So mga kapalaboy, kung napapansin niyo, naka shark fin antenna na po yung expander natin. And naka-integrated na spoiler na po siya with brake lamps po. With third brake lamp, sorry. Okay. So mga palaboy, pag-usapan naman natin yung price na itong 2024 Expander GLS Automatic. SRP po niya 1,198,000 at meron po tayong promo dito under RCBC approval. 23,000 lang po yung down payment at yung monthly niya sa 5 years to pay 24,307. At kung other bank approval naman po yung makuha natin, 63,000 po yung down payment at 24,307 din po yung monthly po niya sa 5 years to pay. Tapos, kasama na po dito yung 3 years LTO registration, 3 years TPL, 1 year comprehensive insurance with acts of God, chattel mortgage fee, saka free PMS up to 20,000 kilometers. Yon, di ba? Ang daming kasama sa promo niya. At hindi pa po doon natatapos yung promo natin. Kasi magbibigay po ako ng personal freebies or exclusive freebies po galing kay Joey Boy Palaboy. Umpisahan po natin sa Bosch Europa horn, deep dish matting, tapos magbibigay din po ng reverse sensor. Magbibigay din po ako sa inyo ng dashcam, rain visor, garnish, tapos hood emblem. Ayun. Tapos magbibigay din po ako sa inyo ng 2 pirasong umbrella, saka 2 pirasong keychain po. At magbibigay din po ako sa inyo ng car cover mga kapalaboy. So di ba ang daming freebies? So sana po sa akin na kayo mag-avail. So mga kapalaboy, kung meron po kayong inquiries regarding po sa 2024 Expander units natin or other Mitsubishi units po, maaari nyo po akong tawagan sa number na naka-indicate dito sa screen or maaari nyo pong kontakin sa aking personal Facebook account or kay Christine Salazar po. Pwede nyo rin po siyang kontakin kung sakaling di nyo po ako makontak. Then, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Saka na rin po sa YouTube channel din po ng wife kong si Christine Salazar din po. Ayun. So guys, nakalimutan ko. Huwag nyo rin po palang kalimutan na bisitahin yung aming social media account like Facebook at yung TikTok po. Ilalagay ko na lang po dito yung aming TikTok account saka yung aming Facebook account po. So guys,
Sana mga kapalaboy, kayo naman po yung maging next Mitsubishi client namin for the year 2024 po. Bye!